10 taon ng pagsisilbi itinapon na parang basura. Habang nagpapakasasa si Dario sa kandungan ng kalapating mababa ang lipad ang tanging gantimpala sa akin, ay ang pagpapalaya sa sarili kong kumpanya. Wala kang kwentang baog, bulyaw ng aking biyenan. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako luluha, babawiin ko ang bawat hibla ng pag-aari ng aking ina. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Wala nang kwenta si Alira sa akin. Formalidad na lang ang gabi na ito, Selena. Pagkatapos kong makuha ang huling pirma niya sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian, kahit si Mama ay hindi na siya gustong makita sa mansyon. She is just a barren dry branch on our family tree. Isang tuyot na sanga na walang silbi sa pamilya Monteverde. Napatigil ang mundo ni Alira Villanueva sa likod ng makapal na kurtinang pelus sa balkonahe ng bulwagan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon na nababalutan ng asul na pelus. Sa loob niyon ay ang isang lumang gintong orasang bulsa na pag-aari ng yumaong ama ni Dario, isang regalong buong tiyaga niyang hinanap at ipinaayos sa loob ng 3 buwan, umaasang maghahatid ito ng ngiti sa labi ng kanyang asawa sa gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Siya ang nag-ayos ng lahat para sa marangyang pagtitipon ng Maharlika Horizon ngayong gabi, mula sa pagpili ng mga bulaklak hanggang sa pag-asikaso sa mga pinakamalaking mamumuhunan, kahit na kanina pa kumikirot ang kanyang ulo sa labis na pagod. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo na parang abo. Humigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa kahon ng regalo hanggang sa bumaon ang matatalas na dulo ng metal nito sa kanyang palad, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang masayang tugtog ng biolin mula sa kabilang panig ng salamin na pinto ay biglang naging tunog ng isang nakatutulig na hiyaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahang dulas ang kahon mula sa kanyang mga manhid na daliri. Bumagsak ito ng walang tunog sa makapal na karpet. Ang hangin sa kanyang dibdib ay tila biglang ipinagkait-pinalitan ng isang napakabigat na bato na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang mga kumukitit-kitit na ilaw ng kristal na chandelier sa bulwagan ay naglabo-labo naging mga guhit ng apoy na tila nagnanais na sunugin ang kanyang buong pagkatao. Ito ba ang kabayaran sa 10 taon ng aking pagpapakasakit? Ang mamatay ng walang libingan sa sarili kong tahanan. Humakbang pabalik si Alira, ang kanyang mga takong ay walang kaimik-imik sa sahig, habang pilit niyang pinatitigas ang kanyang nangangatog na mga tuhod. Nang lumabas siya sa pasilyo patungo sa silid-bihisan, hinarang siya ng isang pamilyar na anino. Si Imelda Monteverde, ang kanyang biyenan, na nakasuot ng mamahaling sedang ginto, ay nakatingin sa kanya ng may mapanuring mga mata. Sa daliri ng matandang babae nagniningning ang isang singsing, na may esmeralda, ang tanging pamana ng ina ni Alira na hiniram ni Imelda noong nakaraang buwan, ngunit hindi na kailanman ibinalik. "Oh, Alira, nandyan ka pala." Ani Imelda, ang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. "Why are you hiding here sa dilim, nakakahiya sa mga VIP guests natin sa labas? Look at your face, napakaputla mo. You should go out and smile, baka isipin ng mga investors na pinababayaan ka ng anak ko." "Mama, nasaan si Dario?" Halos bulong na lamang ang lumabas sa mga labi ni Alira. Ang boses niya ay nanginginig sa ilalim ng matinding pagtitimpe. Humalakhak ng mahina si Imelda, isang tunog na puno ng panghahamak. "He is busy with important clients, Alira." At syempre tinutulungan siya ni Selena. Buti pa ang batang iyon alam kung paano maging kapakipakinabang sa asawa mo sa mga ganitong malalaking okasyon. Hindi tulad mo na laging sumasakit ang ulo at gustong magkulong sa opisina. Lumapit ang matandang babae, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal kay Alira. 10 taon na, Alira. Kahit isang apo hindi mo maibigay kay Dario. Do you honestly think a man like my son will be satisfied with just a businesswoman by his side forever? Isang babaeng hindi man lang magawang maging ina. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na saksak ng karayom sa natitirang piraso ng puso ni Alira. Nais niyang sumigaw, nais niyang bawiin ang singsing ng kanyang ina mula sa daliri ng babaeng ito, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid at matigas. Sa kanyang harap nakikita niya ang mukha ng kanyang ina sa kanyang gunita, ang mukha ng isang Villanueva na kailanman ay hindi natutong yumuko sa harap ng kawalan ng katarungan. "Ang Maharlika Horizon ay pamana ng aking ina, Mama." Mahinahong sagot ni Alira, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na upang patigilin ang ngiti sa labi ni Imelda. Kung wala ang pamilya Villanueva, walang mansyong titirhan ang mga Monteverde ngayon.
Aba, sumasagot ka na? Ang mukha ni Imelda ay biglang naging mapula sa galit ang kanyang tuso at manipis na mga labi ay nanginig. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang patay mong ina. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Dario na pamahalaan ang kumpanyang iyon, matagal na kayong pulubi. Wala kang utang na loob. Bago pa makasagot si Alira, bumukas ang pinto ng opisina sa dulo ng pasilyo at lumabas si Dario. Nang makita niya ang dalawang babae, mabilis na napalitan ng lamig ang kanyang mukha. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Alira sa isang marahas na paraan, bagaman pilit niyang pinananatili ang isang formal na ngiti para sa mga taong maaaring makatingin sa kanila mula sa malayo. Alira, why are you making a scene here? Halika nga rito. Bulong ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng gigil habang hinihila si Alira papasok sa kanyang pribadong silid. Nang sumara ang pinto, binitawan niya ang braso ni Alira na parang humawak siya sa isang maduming bagay. Naglakad siya patungo sa kanyang lamesang mahogany at kinuha ang isang makapal na folder. You need to sign these papers, Alira. It's for the restructuring of Maharlika Horizon. Casual na sabi ni Dario nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Sabi ng board, we need to consolidate all our assets sa ilalim ng aking pangalan para mas mabilis ang mga desisyon sa negosyo. Sige na, pirmahan mo na ito para makabalik na tayo sa party. Tumingin si Alira sa mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang mga letrang nakalimbag doon ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang buhay. Consolidation of assets, Dario O, ang tuluyang pagbura sa aking pangalan at sa diwa ng aking ina sa kumpanyang ito. Napatigil si Dario. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang panulat at tumingin kay Alira. Ang kanyang mga mata ay walang kahit munting bakas ng pagmamahal na ipinangako niya 10 taon na ang nakalilipas. Heto ka na naman sa mga paranoia mo, Alira. This is purely business. Kung wala ako, nasaan ang kumpanyang ito ngayon? Ako ang nagtrabaho, ako ang humarap sa mga bangko, habang ikaw ay abala sa pag-iyak sa pagkawala ng iyong ina. Don't be so dramatic. Pirmahan mo na ito. Narinig ko kayo ni Selena sa balkonahe, Dario. Sabi ni Alira, ang kanyang boses ay patagwalang emosyon, ngunit bawat salita ay tumama sa dingding ng silid na parang malamig na bato. Narinig ko ang lahat. Nanahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang banayad na tunog ng hangin galing sa aircon. Bahagyang nanginig ang panga ni Dario, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung gayon, mas mabuti pa na, hay. Malamig na sabi ni Dario habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Hindi ko na kailangang magpanggap. Yes, Alira, Selena is pregnant. Siya ang magbibigay sa akin ng tagapagmana na hindi mo kailanman kayang ibigay. At ang kumpanyang ito, mapapasa akin ang lahat. Kung sa tingin mo ay may magagawa ka, nagkakamali ka. Lahat ng board members ay nasa panig ko. Isang pirma mo na lang ang kulang at kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong lalabas ka sa pinto ng kumpanyang ito na walang kahit isang sentimo. Sino ang papaniwalaan ng publiko? Ang isang matagumpay na CEO o ang isang baog na asawa na unti-unti nang nawawala sa kanyang sariling isip? Tumingin si Alira sa lalaking minahal niya ng buong buhay. Ang mukhang ito na dati ay kanyang kanlungan ay naging mukha na ngayon ng isang ganid na kaaway. Sa gitna ng matinding sakit, na tila pumupunit sa kanyang dibdib, isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang biglang sumibol sa kanyang kaluluwa. Ang takot na mawala si Dario ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang malamig at matatag na puot. Hindi ako pipirma, Dario, sabi ni Alira habang itinataas ang kanyang baba at tinititigan ng asawa ng may buong tapang. Hindi ngayon at hindi kailanman. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Alira, at bulyaw ni Dario habang hinahampas ang lamesa. I can destroy you in a second. Alalahanin mo kung sino ang may hawak ng lahat ng koneksyon ngayon. Subukan mo, tugon ni Alira bago dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ngunit tandaan mo ito, Dario Monteverde. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa aking ina ay babayaran mo ng iyong sariling kalayaan. Nang lumabas si Alira sa silid, hindi niya nilingon ang bulwagan ng sayawan. Lumabas siya ng hotel patungo sa madilim na gabi habang ang malamig na ambon ng Manila ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mukha, hinahalo sa mga luhang sa wakas, ay hindi na niya napigilang dumaloy.
Ang tunog ng mabibigat na bag na itinapon sa malamig na marmol ay umaling-awngaw sa malawak na silid-tanggapan ng mansyon ng mga Monteverde. Pagkababa pa lamang ni Alira mula sa taksi, sinalubong na siya nang tanawin ng kanyang sariling mga kagamitan, mga damit, libro, at mga personal na alaala na nakabukas at nagkalat sa labas ng pintuan ng mansyon, parang mga basurang itinapon sa gilid ng daan. Sa gitna ng hagdanan nakatayo si Imelda Monteverde habang may hawak na baso ng tsaa, pinapanood ang mga katulong na nagmamadaling ilabas ang natitirang mga gamit ni Alira. Sa tabi ng matandang babae ay si Selina Ravelo na ngayon ay nakasuot na ng isa sa mga mamahaling sedang pantulog na pag-aari ni Alira, hawak ang isang gintong lalagyan ng alahas. "Anong kahulugan nito, Mama?" Tanong ni Alira. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na tila yelo habang naglalakad patungo sa loob ng bahay. Humigop muna ng tsa si Imelda bago sumagot. Ang kanyang mukha ay walang kahit munting bakas ng pagkakaila. "Ayoko nang may kalat sa bahay ko, Alira. At dahil hindi ka na naman bahagi ng pamilyang ito, pinalalagay ko na sa labas ang mga gamit mo. Huwag mo na kaming pagurin na ihatid pa yan sa kung saan ka man pupunta. Bahay ko ito, Mama. Itinayo ang mansyong ito gamit ang pondo mula sa ari-arian ng aking ina." Paalala ni Alira, bawat salita ay binibigkas ng malinaw habang tinititigan ang matandang babae. "Iyan ang akala mo, Nick?" Singit ni Selina habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. "Dario already transferred the title of this property to his name last year, Alira. Hindi mo ba binabasa ang mga papeles na pinapapirmahan niya sa iyo noon? This mansion is Monteverde property now, at simula ngayong gabi ako na ang titira dito." Naramdaman ni Alira ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang mga gabing dinalhan siya ni Dario ng mga papeles sa kalagitnaan ng gabi habang siya ay pagod na pagod mula sa opisina, sinasabing mga dokumento lamang iyon para sa buwis ng bahay. Ang tiwala na ibinigay niya sa kanyang asawa ay naging isang patibong na unti-unting sumasakal sa kanya ngayon. "Lumabas ka sa kwarto ko, Selina," malamig na utos ni Alira habang humahakbang patungo sa hagdanan upang umakyat. "At ibaba mo ang hawak mong alahas." Hinarang siya ni Imelda gamit ang kanyang katawan. "Huwag kang mayabang sa loob ng bahay ko, Alira. Wala ka ng karapatan dito. Kung may gusto kang kunin, magmakaawa ka muna kay Dario." "Let her go up, Mama," kinatatawang sabi ni Selina habang pinaglalaroan ang kwintas na ginto na nakita niya sa silid ni Alira. "Let her see kung paano ko pinalitan ang lahat ng gamit niya sa loob." Nilpasan ni Alira ang biyenan ng walang pasubali. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan, nararamdaman niya ang bigat ng bawat taon na inilaan niya sa bahay na ito. Ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga pintura sa dingding na siya ang nagdisenyo. Lahat ay tila ba naging estranghero sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang mga kahon ng sapatos ni Selina na nakatambak sa sahig. Ang kanyang mga paboritong libro ay nasa basurahan na sa sulok ng silid. Sa ibabaw ng kama nakita niya si Selina na hawak ang isang lumang medalyon na may larawan ng kanyang yumaong ina. Iyon ang natitirang alaala ng kanyang kabataan, ang bagay na pinakaiingatan niya sa buong buhay niya. "Bagay sa akin ang kwintas na ito, hindi ba, Tat?" Nakangiting tanong ni Selina habang tinitingnan ang sarili sa salamin. "Dario said I can have everything you left behind." Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nawala ang malamig na pagpipigil ni Alira. Sa isang mabilis na hakbang lumapit siya kay Selina at hinawakan ang pulso nito ng napakahigpit. Ang gulat sa mga mata ni Selina ay napalitan ng takot nang makita ang bagsik sa mga mata ni Alira. "Aray, nasasaktan ako, bitiwan mo nga ako, Tan." Sigaw ni Selina habang sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. "Huwag mong hahawakan ang anumang pag-aari ng aking ina gamit ang iyong maruruming kamay." "Selina po tambuo tase." Bulong ni Alira, ang boses ay parang hangin bago ang bagyo. Sa pamamagitan ng kanyang lakas, sa pilitan niyang kinuha ang medalyon mula sa kamay ni Selina bago ito itinulak ng bahagya. Dahilan upang mapaupo si Selina sa kama. "Dario, tulong, pinapatay ako ni Alira." Sigaw ni Selina, ang kanyang boses ay biglang naging biktima ng karahasan kahit na wala namang galos sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Dario kasunod si Imelda. Nang makita ni Dario si Selina na umiiyak sa kama,
Mabilis na nag-init ang kanyang ulo. Lumapit siya kay Alira at itinulak ito palayo sa kanyang bagong kasintahan. Ano ba ang problema mo, Alira? Wala ka nang kahihiyan. Pati si Selena ay sasaktan mo sa loob ng bahay ko, galit na sigaw ni Dario. Tiningnan ni Alira ang kanyang asawa, ang medalyon ng kanyang ina ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Bahay mo, Dario, nakuha mo ang bahay na ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Ikaw at ang iyong ina ay mga magnanakaw. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan sa harap ng mga katulong. Sigaw ni Dario habang itinuturo ang pinto. Gusto mong umalis ng may dangal? Pirmahan mo ang kasunduan ngayon din. Kung hindi, ipapakasuhan kita ng physical injury dahil sa pananakit kay Selena. At sisiguraduhin ko na ang natitira mong pera sa bangko ay ipifreeze ko bukas na bukas din bilang bahagi ng liquidating assets ng kumpanya. Tumingin si Alira kay Dario, pagkatapos ay kay Imelda na nakangiti sa likod nito at kay Selena na nagpupunas ng peking luha. Napagtanto niya na walang halaga ng salita ang makakapagpabago sa kasakiman ng mga taong ito. Ang pader ng mansyon na itinuring niyang dambana ng pagmamahal ay isa palang gintong hawla na puno ng mga ahas. Hindi ko kailangan ng pera mo, Dario, at hindi ko kailangan ng bahay na ito upang patunayan kung sino ako, dahan-dahang sabi ni Alira. Tinalikuran niya sila bitbit ang kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng mga alaala ng kanyang ina. Habang naglalakad siya pababa ng hagdanan, narinig niya ang boses ni Imelda mula sa itaas. Gwardya, palayasin na yan at tiyakin ninyo na hindi na muling makakatapak ang babaeng yan sa lupang ito. Ang dalawang gwardya na dati ay yumuyuko sa kanya tuwing umaga ng may respeto, ay tumayo ngayon sa kanyang magkabilang tabi, na may malamig na mukha. Inihatid siya patungo sa gate ng mansyon. Nang sumara ang malaking bakal na pinto, naiwan si Alira sa ilalim ng madilim na langit, walang kotse, walang matitirhan. At alam na bukas ay haharapin niya ang balita ng kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang bangko, ngunit bago pa man niya mapindot ang numero, isang abiso ang lumitaw sa screen. Your account access has been temporarily suspended by the primary account holder. Napakapit si Alira sa medalyon ng kanyang ina. Sa gitna ng lamig ng gabi, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Paano niya lalabanan ang isang imperyo kung ang lahat ng kanyang sandata ay kinuha na ng kaaway? Ang mahabang biyahe patungong Batangas ay tila walang katapusan. Bawat ikot ng gulong ng bus sa basang kalsada ay nagdadala kay Alira palayo sa lungsod na kumuha ng kanyang kabataan at dangal. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana, habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na mabilis na gumuguhit pababa, parang mga luhang walang katapusan. Yakap niya ang kanyang maliit na bag sa kanyang kandungan. Ang medalyon ng kanyang ina ay nananatiling nakatago sa loob ng kanyang palad, nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanginginig na katawan. Madaling araw na nang marating niya ang lumang bayan ng Batangas. Ang simoy ng hangin dito ay kakaiba, may amoy ng basang lupa, ng mga puno ng kape, at ng alat ng dagat sa malayo. Naglakad siya sa madilim na kalsada patungo sa lumang mansyon ng mga Villanueva, ang bahay kung saan siya lumaki bago siya dinala ni Dario sa Manila. Ang malaking bahay na gawa sa matigas na kahon at bato ay nakatayo pa rin sa gitna ng malawak na halamanan, tila isang matatag na bantay na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang marating niya ang pinto, hindi pa man siya nakakatok, ay bumukas na ito. Lumabas si Manang Esmeralda, ang matandang giyajan na nag-alaga sa kanya at sa kanyang ina. Nakasuot ito ng lumang duster at may hawak na lampara. Ang kanyang mga mata, na may bakas ng edad, ay biglang napuno ng luha nang makita ang kalagayan ni Alira. Alira, anak ko, bulong ni Manang Esmeralda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Hindi siya nagtanong kung bakit basa ang buhok ng kanyang alaga o kung bakit wala siyang dalang sasakyan at mga maleta. Sa halip, ibinaba niya ang lampara at binalot si Alira ng isang mahigpit at mainit na yapos. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Alira ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang dibdib. Ang labis na pagod at bighati na kanyang pinilit na itago sa harap ni Dario at Imelda ay biglang lumabas bilang mga tahimik na luha na pumatak sa balikat ng matandang babae. Doon sa ilalim ng lumang bubong ng kanyang pamilya, hindi niya kailangang maging malakas na CEO ng Maharlika Horizon.
siya ay muling naging si Alira ang batang nangangailangan ng pagkalinga. Inakay siya ni Manang Esmeralda patungo sa kusina. Ang silid ay amoy kahoy at bawang, isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa kanyang mga masasayang alaala ng kabataan. Pinaupo siya ng matanda sa lumang silya at nagsimulang mag-init ng pagkain. Isang malaking mangkok ng tradisyonal na lomi ng Batangas na may makapal na sabaw, maraming atay, at mainit na chicharon sa ibabaw ang inilagay ni Manang Esmeralda sa kanyang harap. Ang usok na nagbubuhat sa mangkok ay nagdala ng init sa namumutlang mukha ni Alira. "Kumain ka muna, anak," malambing na utos ni Manang Esmeralda habang hinahaplos ang kanyang basang buhok. "Kailangan ng katawan mo ng lakas. Ang lahat ng dusa ay may katapusan, ngunit ang unang hakbang ay ang patatagin ang iyong sarili." Humawak si Alira sa kutsara ng may nanginginig na mga daliri. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng buhay sa kanyang malamig na kalamnan. Walang nagsasalita sa pagitan nilang dalawa, tanging ang tunog ng ulan sa labas, at ang marahang paghinga ng matanda ang bumasag sa katahimikan. Ang simpleng pagkain na ito na inihanda ng may tunay na pagmamahal ay mas masarap pa sa anumang marangyang hapunan na kinain niya sa mga mamahaling restaurant sa Manila kasama ang mga kasamahan ni Dario. Dito naramdaman niya ang kahulugan ng tahanan. Pagkatapos kumain, inakay siya ng matanda patungo sa silid tulugan ng kanyang yumaong ina. Ang silid ay nananatiling malinis at maayos, walang nabago mula nang pumanaw ito. Ang amoy ng pinatuyong sampagita at lumang kahoy na aparador ay bumati sa kanya. Lumapit si Alira sa kama, dahan-dahang humiga at hinila ang makapal na kumot patungo sa kanyang dibdib. "Matulog ka na, Alira," bulong ni Manang Esmeralda habang pinapatay ang ilaw. "Narito ka na sa iyong tahanan. Walang sino mang makakasakit sa iyo dito." Sa kabila ng kanyang matinding pagod, hindi agad nakuha ni Alira ang antok. Nakatitig siya sa kisame habang ang mga anino ng mga puno sa labas ay sumasayaw sa dingding dahil sa liwanag ng buwan. Ang bawat salita ng pang-aapi ni Dario at Imelda ay pilit pa ring bumabalik sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdudulot ng luha. May isang bagong pakiramdam na unti-unting nabubuo sa kanyang loob, isang malamig na determinasyon na hindi na muling hahayaang tapakan ng sinuman ang kanyang pagkatao. Ilang oras ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan ang buong bayan ay natutulog na binalot ng malakas na ulan, ang buong paligid. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong na yero ay lumikha ng isang nakatutulig na ingay. Biglang narinig ni Alira ang isang kakaibang tunog mula sa ibaba, isang sunod-sunod at mabigat na katok sa kahoy na pinto ng mansyon. Bumangon siya ng dahan-dahan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Alam niyang tulog na si Manang Esmeralda sa likod ng bahay. Sino ang mga ngahas na pumunta sa mansyon ng mga Villanueva sa ganitong oras ng gabi sa gitna ng malakas na bagyo? Kumuha siya ng isang lumang kandila at dahan-dahang bumaba sa hagdanan habang ang bawat hakbang niya ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang pintuan, sumilip siya sa maliit na bintana ng pinto. Sa ilalim ng madilim na gabi at basang-basa ng ulan, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana, ngunit gulo-gulo ang buhok, patuloy na kumakatok ng may pagmamadali. Dahan-dahang binuksan ni Alira ang malaking kahoy na pinto, pinapanatili ang kanyang sarili sa likod nito para sa kanyang kaligtasan. Ang lamig ng hangin na may kasamang ambon ay pumasok sa loob ng silid, nagpadala ng panginginig sa kanyang katawan. Sa kanyang tapat nakatayo ang isang lalaking basang-basa ng ulan, hawak ang isang basang leather na bag, at may suot na salamin na puno ng mga patak ng tubig. "Sino ho sila?" tanong ni Alira habang mahigpit na hawak ang kandila sa kanyang kamay. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin at tumingin kay Alira nang may paggalang sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan dahil sa lamig. "Alira, ako si Tomas Ilagan. Anak ako ni Attorney Manuel Ilagan. Pasensya ka na kung naparito ako sa ganitong oras ng gabi, ngunit nalaman ko ang nangyari sa iyo sa Manila. Kailangan nating mag-usap bago pa maging huli ang lahat." Napatigil si Alira. Ang pangalang Manuel Ilagan ay hindi bago sa kanyang pandinig. Siya ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina na si Maria Villanueva. Siya ang tumulong sa kanyang ina sa pagbuo ng mga legal na dokumento ng kumpanya bago ito pumanaw. Mabilis na bumaba si Manang Esmeralda mula sa hagdanan na gising dahil sa ingay. Nang makilala niya si Tomas,
Mabilis niyang pinatuloy ang lalaki sa loob ng bahay at binigyan ito ng tuyong tuwalya at mainit na salabat upang mapawi ang lamig. Naupo sila sa lumang lamesang nara sa silid-aklatan. Inilabas ni Tomas ang ilang mga papeles mula sa kanyang bag na may plastic na proteksyon upang hindi mabasa ng ulan. Alam kong marami kang pinagdaraanan ngayon, Alira. Panimula ni Tomas ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may init ng katapatan. Nang mabalitaan ko ang pampublikong pahayag ni Dario tungkol sa iyong kalusugan at ang pagpapaalis sa iyo sa kumpanya, alam kong gagawa siya ng hakbang upang tuluyan kang sirain. Narito ako upang tuparin ang isang pangako. Kinuha ni Tomas ang isang lumang sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at iniabot ito kay Alira. Dahan-dahang binuksan ni Alira ang sobre at nakita ang isang papel na may pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Iyan ang sulat ng iyong ina sa aking ama 10 taon na ang nakalilipas ng paliwanag ni Tomas habang pinagmamasdan si Alira. Tinulungan ng aking ama ang iyong ina noong mga panahong naghihirap siya sa kalusugan. Noong mamatay ang aking ama ang iyong ina, ang nagbayad ng aking pag-aaral sa batas upang maging isang abogado. May malalim na utang na loob ang pamilya ko sa pamilya Villanueva. Ipinangako ko sa aking ama bago siya pumanaw na poprotektahan kita kung sakaling magtangka ang pamilya Monteverde na agawin ang lahat sa iyo. Haplos ni Alira ang sulat ng kanyang ina, nararamdaman ang pagbabalik ng lakas sa kanyang puso. Salamat, Tomas, ngunit paano natin sila lalabanan hawak ni Dario ang lahat ng dokumento ng kumpanya? Sinasabi niya na ipinasa ko sa kanya ang lahat ng shares ko noong nakaraang taon. Iyan ang malaking kasinungalingan. Mabilis na sagot ni Tomas habang inilalatag ang isang kopya ng lumang ulat ng Securities and Exchange Commission. Bago pumanaw ang iyong ina, gumawa siya ng isang lihim na trust agreement sa tulong ng aking ama. Sa dokumentong iyon, malinaw na nakasaad na nagmamay-ari ka ng 59% ng Maharlika Horizon. Ang mga shares na ito ay nakalagay sa isang pribadong pondo na hindi maaaring ibenta ipamigay o ilipat ng walang pahintulot ng Korte ng Batangas. At ang pinakamahalaga, hindi ito maaaring hawakan ni Dario. Ngunit paano niya nakuha ang kontrol sa kumpanya? Tanong ni Alira habang binabasa ang mga papeles. Gumamit siya ng mga huwad na dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Malamang na ginaya niya ang iyong lagda sa tulong ng isang tiwaling accountant sa loob ng kumpanya, paliwanag ni Tomas. Ang problema, ang orihinal na kopya ng trust agreement ay hindi mahanap sa aking opisina sa Manila. May nagnakaw nito ilang taon na ang nakalilipas, ngunit alam kong may isa pang kopya na itinago ang iyong ina dito sa Batangas. Tumingin si Alira kay Manang Esmeralda na tahimik na nakikinig sa gilid ng silid. May pag-asa na biglang sumiklab sa kanyang puso, ngunit bago pa man niya maisip kung nasaan ang dokumento, naging seryoso ang mukha ni Tomas. May isa pa tayong malaking problema, Alira, ani Tomas habang inilalapit ang kanyang upuan. Bago ako umalis ng Manila, nalaman ko mula sa isang kakilala sa korte na naghaina ng petisyon si Dario upang ideklara kang walang kakayahang pangkaisipan upang humawak ng ari-arian. Bukod doon, naglabas na rin sila ng reklamo laban sa iyo para sa pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya. Kung hindi natin mahanap ang original na trust agreement dito, bago sila makakuha ng warrant upang halughugin ang bahay na ito, maaari ka nilang arestuhin at mawawala ang lahat ng pagkakataon nating lumaban. Napatitig si Alira kay Tomas. Ang tunog ng banayad na kulog sa malayo ay tila nagbabala sa mabilis na paglapit ng unos. Paano niya hahanapin ang isang lihim na itinago ng kanyang ina habang ang mga tauhan ng asawa ay naghahanda? Nang sugurin ang kanyang tanging kanlungan, ang sikat ng araw ay pilit na sumisingit sa mga siwang ng lumang bodega sa likod ng mansyon ng mga Villanueva. Ang amoy ng alikabok, tuyong dahon at lumang kahoy ay humalo sa malamig na hangin ng umaga. Magkakasamang naghahalongkat sina Alira, Tomas at Manang Esmeralda sa mga nakatambak na gamit. Bawat lumang maleta na kanilang buksan at bawat aparador na kanilang halughugin ay nagdadala ng panibagong bigat ng pagkabigo nang wala silang makitang anumang dokumento. Punasan ni Alira ang pawis sa kanyang noo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at labis na kaba. Alam niyang bawat minutong lumilipas ay pabor sa masasamang plano ni Dario sa Manila. Wala rito, Tomas, mahinang sabi ni Alira habang nakatingin sa mga nagkalat na lumang libro at damit. Baka natagpuan na ito ng mga tauhan ni Dario noong mga panahong wala ako rito.
Hindi madaling sumuko ang iyong ina, Alira. Kilala ko siya, Kimbang. Tugon ni Tomas habang patuloy na inaangat ang mga mabibigat na kahon ng kahoy. If she hid something this important, she would put it somewhere no one would expect. Isipin mo saan niya madalas itago ang mga pinakamahalagang bagay niya. Napapikit si Alira pilit na binabalikan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nakita niya ang imahe ng kanyang ina na nagtatanim sa hardin, ang mga kamay nito ay puno ng lupa. Ang lupa. Biglang iminulat ni Alira ang kanyang mga mata at tumingin sa sahig ng bodega na gawa sa makakapal na tabla ng kahoy. Lumapit siya sa sulok ng silid kung saan nakalatag ang isang lumang banig na gawa sa abaka. Dahan-dahan niya itong hinila. Sa ilalim ng banig napansin niya ang isang bahagi ng sahig na hindi pantay ang pagkakapako kumpara sa iba. Umupo si Alira at ginamit ang kanyang mga daliri upang kapain ang gilid ng tabla. Nang maramdaman niyang umaangat ito, humingi siya ng tulong kay Tomas upang tuluyan itong mabuksan. Sa ilalim ng sahig na paliligiran ng tuyong lupa at mga ugat ng kalapit na puno, nakatago ang isang makapal at inukitang kahon ng sapatos na gawa sa matigas na kahoy na kamagong. Halos hindi makahinga si Alira habang iniaangat ang mabigat na kahon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng isang lumang lamesa. Mayroon itong maliit na tansong kandado na kinakalawang na dahil sa tagal ng panahon. Lumapit si Manang Esmeralda, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dumukot sa ilalim ng kanyang duster. Hinila niya ang isang lumang kwintas na may nakasabit na maliit at itim na susi. Bago siya pumanaw, ibinigay ito ng iyong ina sa akin, anak. Mahigpit ang bilin niya na ibigay ko lamang ito sa iyo sa oras na bumalik ka at hanapin ang iyong tunay na pamana. Kinuha ni Alira ang susi. Nang ipasok niya ito sa kandado, naramdaman niya ang matigas na pagluwag ng mekanismo hanggang sa tuluyan itong bumigay. Dahan-dahang itinaas ni Alira ang mabigat na takip ng kahon. Nang mabuksan ito, isang pamilyar at nakapagpapagaan ng loob na amoy ang sumalubong sa kanya, ang banayad na halimuyak ng pinatuyong sampagita, ang paboritong pabango ng kanyang ina. Napapikit si Alira, nilanghap ang hangin, na tila ba niyakap siya ng kanyang ina mula sa kabilang buhay upang sabihing magiging maayos ang lahat. Sa loob ng kahon ay may mga nakatuping papel na naninilaw na sa gilid. Kinuha ito ni Tomas nang may matinding pag-iingat at sinimulang basahin. Habang binabasa ng abogado ang mga pahina, nakita ni Alira kung paano nanlaki ang mga mata nito bago napalitan ng isang matapang at tagumpay na ngiti. "This is it, Alira," sabi ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. "Ito ang original na trust agreement. Narito ang pirma ng iyong ina, ng aking ama, bilang notaryo at ang selyo ng korte. Nakasaad dito na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng 59% ng Maharlika Horizon. The transfer documents that Dario has been showing the board are completely fabricated. Isang mabilis na pagsusuri lang ng isang handwriting expert, mapapatunayan nating pineke niya ang pirma mo para ma-hijack ang kumpanya." Tiningnan ni Alira ang pangalan ng kanyang ina sa papel. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang tumulo, ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng labis na paglaya. Hawak na niya ang sandata na dudurog sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Monteverde. Ngunit nang ibalik niya ang kanyang paningin sa loob ng kahon, may napansin pa siyang isang bagay na nakatago sa ilalim ng mga tuyong bulaklak. Isa itong mabigat na susi na gawa sa tanso. May nakaukit na mga salitang, "Batangas Development Bank." Walang ibang papel o paliwanag kung para saan ito. Inilagay ito ni Alira sa loob ng kanyang bulsa. Iniisip na marahil ay may isa pang lihim ang kanyang ina na naghihintay pang mabuksan. Lumabas silang tatlo mula sa maalikabok na bodega patungo sa maliwanag na hardin ng mansyon. Hinarap ni Alira si Manang Esmeralda at mahigpit itong niyakap. "May laban na tayo, Manang. Mababawi ko na ang pangalan natin." Ngumiti ang matandang babae at hinaplos ang mukha ni Alira. "Sabi ko naman sa iyo, anak, hindi natutulog ang Diyos. Ang katotohanan ay palaging lilitaw." Nabulabog ang kanilang tahimik na pagdiriwang nang mapansin ni Tomas ang sunod-sunod na pag-ilaw ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ang tawag mula sa kanyang kasamahan sa Manila, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, pinalitan ng matinding pagkabahala. Ibinaba ni Tomas ang telepono at tumingin kay Alira, ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. "Alira,
Mas mabilis kumilos si Dario kaysa sa inaasahan natin. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mga opisyal. May inilabas na warrant of arrest laban sa iyo ngayong umaga para sa kasong qualified theft ng mga corporate documents. Papunta na sila rito. Napatigil ang paghinga ni Alira. Bago pa man siya makapagsalita, mula sa di kalayuan, ay may narinig silang nakapanlulumong ugong isang matinis at nakakabahalang tunog ng sirena ng pulis na unti-unting lumalapit walang awang pumupunit sa tahimik at payapang umaga ng Batangas. Bago pa man makarating ang mga sasakyan ng pulisya sa pangunahing tarangkahan ng mansyon, mabilis na iginiya ni Tomas si Alira palabas sa likurang pintuan na patungo sa malalagong puno ng kape. Ang matinis at nakakabahalang hugong ng mga sasakyan ng awtoridad ay unti-unting lumabo habang sila ay palayo sakay ng isang simpleng sasakyan na hiniram ni Tomas mula sa isang kaibigan. Naiwan si Manang Esmeralda sa mansyon handang harapin ang mga pulis, gamit ang kanyang katapangan bilang isang matandang Batanggenya na walang alam sa mga paratang. Binagtas nila ang makikitid at maputik na kalsada patungo sa isang maliit na pamayanan malapit sa palengke ng bayan. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa hollow blocks at yero. Dito nagtatago si Marikit Santos, ang dating punong tagatuos ng Maharlika Horizon na bigla na lamang nawala noong nakaraang buwan. Nang kumatok si Tomas sa manipis na pintuan, isang babaeng nakasuot ng kupas na apron at may bahid ng harina sa pisngi ang nagbukas. Nang makita ni Marikit si Alira, nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang luminga sa paligid bago sila pinapasok ng nagmamadali. Miss Alira, Attorney Tomas, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Marikit, ang kanyang boses ay nanginginig habang isinasara ang mga bintana ng kanyang maliit na sala. Hindi kayo dapat pumunta rito. Kung malaman ni Sir Dario na nagkausap tayo, baka kung ano ang gawin niya sa pamilya ko. Naupo sila sa paligid ng isang maliit na lamesang kahoy sa kusina. Ang takot sa mukha ng dating empleyado ay tila isang malinaw na patunay ng kalupitan ng pamilya Monteverde. Marikit, kailangan namin ang tulong mo, mahinahong panimula ni Alira. Binaligtad ni Dario ang lahat. Kinuha niya ang kumpanya at ngayon ay pinaghahanap ako ng pulisya dahil sa mga gawa-gawa niyang kaso. Napayuko si Marikit, mahigpit na pinipisil ang kanyang mga daliri. Alam ko po ang mga ginagawa niya, Miss Alira. Bago niya ako tinanggal at sinampahan ng gawa-gawang kaso ng embezzlement, nakita ko ang paglipat ng malalaking pondo patungo sa 3 dummy companies. Nang kumprontahin ko siya, tinakot niya ako. Sabi niya may mangyayaring masama sa mga anak ko kung hindi ako aalis ng kumpanya at mananahimik. I have no choice. I'm just a single mother. Ang katawan ni Marikit ay nagsimulang manginig sa labis na takot at pagbabalik tanaw sa pang-aabuso ng kapangyarihan ni Dario. Hindi nakapagsalita si Tomas, nakaramdam ng galit sa kawalang hiyaan ng asawa ni Alira. Tumayo si Alira at naglakad patungo sa maliit na termos sa gilid ng lababo. Kumuha siya ng isang baso, nilagyan ito ng maligamgam na tubig, at dahan-dahang inilapag sa mga nanginginig na palad ni Marikit. Binalot ni Alira ang kanyang maiinit na kamay sa malamig na mga kamay ng dating empleyado, hindi bilang isang dating amo, kundi bilang isang kapwa babaeng biktima ng parehong kalupitan. Hindi ka na nag-iisa, Marikit, malambing na bulong ni Alira. Pareho tayong inalisan ng karapatan, ngunit hindi tayo dapat manatiling takot habang buhay. Handa akong ibalik ang buhay mo, ngunit kailangan kitang lumaban kasama ko. Bilang patunay, inilabas ni Tomas ang original na trust agreement mula sa kanyang bag at inilatag sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Marikit nang makita ang pirma ng yumaong ina ni Alira. Napagtanto niya na ang kaharap niya ngayon ay hindi isang pinatalsik na asawa, kundi ang nag-iisa at tunay na may-ari ng imperyong ninakaw ni Dario. Ang luha ng takot sa mga mata ni Marikit ay unti-unting napalitan ng liwanag ng pag-asa. Humigpit ang hawak niya sa baso ng tubig bago siya huminga ng malalim. May itinago ako, Miss Alira. Pag-amin ni Marikit, ang boses ay unti-unting nagiging matatag. Bago ako umalis ng opisina, gumawa ako ng isang palihim na digital backup ng lahat ng ledgers ng kumpanya mula sa nakaraang 3 taon. Nakatago ito sa isang hard drive. Nandoon ang bawat peking pirma na ginamit ni Sir Dario para ilipat ang pera. But there is something else you need to know. Nagkatinginan sina Alira at Tomas habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Marikit. 2 araw bago kayo pinalayas sa mansyon, may isang napakalaking transaksyon na dumaan sa system. Patuloy ni Marikit, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala.
Idinirekta ito sa isang pribadong account sa Switzerland. The weird thing is, hindi nakapangalan kay Dario o kay Selena ang account. It was authorized by someone else, isang taong may napakalaking kapangyarihan, ngunit hindi kailanman lumalabas sa mga opisyal na papeles natin. Sino ang taong ito? Isang katanungang gumuhit sa isipan ni Alira. Meron pa bang mas malaking kaaway na nagtatago sa likod ng mga plano ni Dario? Bago pa man nila mapag-usapan ang misteryong ito, ibinigay ni Marikit ang hard drive kay Tomas. Nangako siyang magiging pangunahing saksi sa sandaling formal na nilang isampa ang kaso sa Securities and Exchange Commission sa Manila. Nagpasalamat sina Alira at Tomas bago mabilis na lumabas ng bahay upang maghanap ng ligtas na lugar kung saan nila masusuri ang mga ebidensya. Sumakay sila sa kotse ni Tomas at binagtas ang tahimik na kahabaan ng provincial highway palayo sa bayan. Habang nagmamaneho, hindi mapakali si Tomas. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa salamin ng sasakyan. Isang itim na sports utility vehicle, ang kanina pa umaalinsabay sa kanilang bilis mula pa noong lumabas sila sa palengke. Alira, kumapit ka ng mahigpit ng seryosong utos ni Tomas habang binibilisan ang pagpapatakbo. I think we are being followed. Tumingin si Alira sa likuran at nakita ang nakakabahalang hugis ng itim na sasakyan na unti-unting dumidikit sa kanilang likuran. Ngunit bago pa man makaliko si Tomas sa susunod na kanto, upang makaiwas isang matinding silaw, ang biglang sumakop sa kanilang paningin. Mula sa kabilang kanto ng madilim na kalsada, isang dambuhalang truck na walang mga ilaw ang biglang sumulpot, humarang sa kabuuan ng daan. Ang marahas na pagpreno ni Tomas ay lumikha ng masangsang na amoy ng nasusunog na goma sa kalsada. Wala silang matatakasan. Ang nakabubulag na liwanag mula sa mga ilaw ng dambuhalang truck ay tila nagpapabagal sa pag-ikot ng mundo. Sa halip na apakan ang preno ng tuluyan, buong lakas na kinabig ni Tomas ang manibela patungo sa kanan, kung saan may isang makipot at maputik na daang lupa na natatago sa likod ng matataas na talahib. Ang sasakyan ay marahas na umalon sa hindi pantay na lupa. Naramdaman ni Alira ang pagtalbog ng kanyang katawan habang mahigpit siyang nakakapit sa sinturon ng upuan. Ang amoy ng nasusunog na goma at sariwang putik ay pumasok sa loob ng sasakyan. Nagawa nilang makalusot sa gilid ng truck bago pa man dumating ang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Pinasok ni Tomas ang malalim na bahagi ng kakahuyan, pinatay ang mga ilaw ng kotse at tahimik silang naghintay sa dilim. Nang makita nilang dumaan ang mga naghahanap na sasakyan sa malayo, nang hindi sila napapansin, sabay silang nakahinga ng maluwag. Ligtas ang ebidensya, ligtas sila. Kinabukasan, sa loob ng ligtas na silid ng mansyon sa Batangas, ang tensyon ay muling bumalot sa hangin. Nakatayo si Alira sa harap ng telebisyon, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa galit habang pinapanood ang isang sikat na programa sa umaga. Sa screen nakaupo si Dario sa harap ng mga mamamahayag. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay naglalarawan ng isang labis na nag-aalalang asawa. I am asking for privacy for my wife Alira. Panimula ni Dario, ang boses ay malambot at puno ng peking pighati. Lately, she has been suffering from severe emotional and mental breakdowns. The stress of the business and her inability to accept our personal issues have taken a toll on her sanity. Nasa probinsya siya ngayon upang magpagaling. Ayaw ko sanang ilabas ito, ngunit ang mga paratang na ninakaw niya, ang mga dokumento ng kumpanya, ay bunga lamang ng kanyang hindi matatag na pag-iisip. Pagkatapos niyang magsalita, ipinakita ng mamamahayag ang isang dokumento sa screen, isang sertipiko ng medikal na nilagdaan ng isang Dr. Arturo Alonzo na nagpapatunay na si Alira ay may matinding kaso ng delusional paranoia. Nanigas ang panga ni Alira. Sino si Dr. Alonzo? Wala siyang nakilalang doktor na may ganoong pangalan sa buong buhay niya. Ang kawalang hiyaan ni Dario na gumamit ng peking medikal na ulat upang sirain ang kanyang pagkatao sa harap ng buong bansa ay isang lason na mabilis gumapang sa kanyang sistema. Bago pa man siya makapagsalita, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Dario ang lumabas. Kinuha ito ni Alira at dahan-dahang sinagot ang tawag. Inilagay ito sa speaker upang marinig ni Tomas. Did you watch the news, honey? Ang boses ni Dario sa kabilang linya ay hindi na nag-aalala kundi puno ng mapanuyang kayabangan. See how easy it is. Isang salita ko lang at paniwalang paniwala ang buong bansa na baliw ka. Ngayon, sino ang maniniwala sa isang babaeng may sira sa ulo kung sakaling may sabihin ka laban sa akin? Hayop ka, Dario.
Mariing sagot ni Alira, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Akala mo ba matatakot mo ako sa mga kasinungalingan mo? Hindi kita tinatakot, Alira. I am giving you a way out, malamig na tugon ng asawa. Pirmahan mo na ang absolute waiver ng shares mo. I will drop the theft charges at ipapasok kita sa isang mamahaling rehab abroad. You can live comfortably quietly. Pero kung magmamatigas ka at ipipilit mo yung mga kasabwat mong abogado, the police will drag you out of that old house in handcuffs. A crazy barren wife going to jail. Think about it. Ang linya ay biglang naputol. Naiwan si Alira na nakatitig sa telepono, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa labis na puot. Gusto niyang ibato ang telepono sa dingding, ngunit alam niyang iyon mismo ang inaasahan ni Dario, ang mawalan siya ng kontrol. Lumapit si Tomas at marahang isinara ang telebisyon. Gusto kanyang magpanik, Alira, gaslighting at its finest. Ginagamit niya ang media upang pangunahan ang naratibo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit kumuha siya ng warrant sa kasong pagnanakaw. Kapag naaresto ka, gagamitin niya ang peking medical certificate para ipasok ka sa mental institution bago ka pa makapagsalita sa korte. Wala silang konsensya. Bago pa man tuluyang lamunin ng panghihina si Alira, naramdaman niya ang dalawang mainit at magaspang na kamay na pumulupot sa kanyang nanginginig na mga balikat. Si Manang Esmeralda ay nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahang hinaplos ng matanda ang kanyang likod, isang pamilyar na kumpas ng pagkalinga na mabilis nagpakalma sa nagwawalang puso ni Alira. Huwag mong hahayaang makapasok ang lason niya sa isip mo, anak. Bulong ni Manang Esmeralda, ang boses ay parang isang panalangin nagbibigay ng kapayapaan. Naramdaman ni Alira ang mainit na hininga ng matanda malapit sa kanyang tainga habang ito ay umuusal ng tahimik na orasyon ng pag-asa. Ganyan din ang ginawa nila sa nanay mo noon. Sinubukan siyang sirain ng mga kakumpetensya niya. Ngunit alam mo ba kung ano ang ginawa ni Maria? Tiningala niya ang langit at lumaban ng may ngiti. Ang mga taong gumagamit ng kasinungalingan ay nagtatago sa dilim dahil takot sila sa liwanag ng katotohanan. Pumikit si Alira at sumandal ng bahagya sa mainit na haplos ng matanda. Ang mga salita ni Manang Esmeralda ay tila nagbigay ng bagong baluti sa kanyang kaluluwa. Hindi siya baliw, hindi siya mahina. Siya ay isang Villanueva. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang takot ay tuluyan nang nawala. Tumingin siya kay Tomas na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ano ang susunod nating hakbang, Tomas? Paano natin isasampa ang mga ebidensya kung nag-aabang ang mga pulis sa labas upang arestuhin ako? Ngunit bago makasagot ang abogado, napansin ni Tomas ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng puwang ng pangunahing pintuan ng mansyon. Isang bagay na ipinasok mula sa labas nang hindi nila namamalayan. Lumapit si Tomas at dinampot ito. Isa itong sobre. Walang pangalan ang nagpadala, walang selyo. Dahan-dahang binuksan ni Tomas ang sobre at inilabas ang laman nito. Ang kulay ng mukha ng abogado ay biglang namutla. Iniabot niya ang nilalaman kay Alira. Isa itong malinaw na litrato nilang dalawa ni Tomas, kuha mula sa labas ng bintana ng sasakyan kagabi, kung saan mukha silang nag-uusap nang malapit sa isa't isa sa gitna ng dilim. May kalakip itong isang nakamakinilyang mensahe, isang baliw na asawa at ang kanyang kalaguyong abogado. Ano kaya ang iisipin ng Board of Directors kapag nakita nila ang panibagong iskandalong ito? Napatingin si Alira sa maputlang sobre na hawak niya. Ang kaaway ay hindi lamang nasa Manila. Ang mga mata ni Dario ay nakapaligid na sa kanila. Ngayong gabi sa harap ninyong lahat, nais kong ipakilala ang babaeng magdadala ng bagong liwanag at tagapagmana sa pamilya Monteverde. Ang boses ni Imelda Monteverde ay umalingaw-ngaw mula sa mga speaker ng tablet na nakapatong sa lamesa ni Alira. Sa screen, ang malawak na bulwagan ng isang marangyang hotel sa Manila ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na chandelier. Nakatayo si Imelda sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas. Habang sa tabi niya ay nakatayo si Selena Ravelo na animoy isang birhen sa suot nitong puting lace na gown. Sa sandaling iyon, hawak ni Alira ang isang basang-basahan, maingat na pinupunasan, ang alikabok sa kwadro ng larawan ng kanyang ina sa silid aklatan ng mansyon sa Batangas. Ito ang tanging ginagawa niya upang pakalmahin ang kanyang sarili, ang alagaan, ang mga natitirang alaala ng kanyang pamilya, habang ang buong mundo ay pinapanood ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahang itinaas ni Imelda ang kamay ni Selena.
Mula sa kanyang sariling daliri, hinubad ni Imelda ang isang singsing na may malaking esmeralda na napaliligiran ng mga brilyante. Ang kulay berdeng hiyas ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kamera, tila isang matalim na mata na nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Alira. Ang singsing na ito ay simbolo ng karangalan ng aming angkan. Patuloy ni Imelda ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis. Ibinibigay ko ito sa iyo, Selena, dahil ikaw ang karapat-dapat. Hindi tulad ng iba na puro kamalasan at pagiging baog lamang ang idinulot sa aking anak. Dahan-dahang isinuot ni Imelda ang singsing sa daliri ni Selena. Ang palakpakan ng mga tao sa paligid ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumama sa mukha ni Alira. Napatigil ang paghinga ni Alira. Ang basahan sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ang singsing na iyon, ang esmeraldang iyon ay hindi pag-aari ng mga Monteverde. Iyon ang huling hiyas na isinuot ng kanyang ina bago ito pumanaw ang bagay na ipinangako ni Alira na itatabi niya para sa kanyang magiging anak. Iyon ay hiniram ni Imelda para sa isang misa noong nakaraang buwan at hindi na ibinalik, at ngayon ipinamimigay ito ng matanda sa harap ng publiko na parang isang murang laruan. Naramdaman ni Alira ang biglang pag-akyat ng init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang mga tunog sa paligid ay naging isang malabong ugong. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng pighating dumudurog sa kanyang puso. Ang bawat hibla ng kanyang dangal ay tila ba hinuhubaran sa harap ng libu-libong tao na nanonood ng live stream na iyon. Alira, huwag mong panoorin yan. Mabilis na lumapit si Tomas at isinara ang tablet. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ni Alira, ngunit naramdaman niya ang matigas na pagkuyom ng mga kamao nito. Ang mga mata ni Alira ay hindi lumuluha. Sa halip, ang mga ito ay nagniningning sa isang kakaiba at nakatatakot na apoy ng puot. Iyon ang singsing ni Mama Tomas. Bulong ni Alira, ang kanyang boses ay patay. At walang buhay, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. Ikinakabit nila ang kanilang maruruming kamay sa huling alaala ng aking ina. Ninakaw nila ang kumpanya, ninakaw nila ang aking asawa, at ngayon, pati ang huling piraso ng aking pagkatao ay itinatapon nila sa putikan. Gusto kanilang magalit, Alira. Gusto nilang mawala ka sa sarili mo para mapatunayan ang kanilang mga kasinungalingan. Paalala ni Tomas, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Huwag mong ibigay sa kanila ang tagumpay na iyon. Hindi sumagot si Alira. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa maliit na altar sa sulok ng silid-aklatan kung saan nakatayo ang larawan ng kanyang ina. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina, sa larawan ang mga matang puno ng katatagan at dangal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang isip ay tuluyan ng natunaw. Ang pagpapatawad ay wala na sa kanyang bokabularyo. Dario, Mama Imelda, sabi ni Alira sa gitna ng katahimikan ng silid. Salamat sa gabing ito. Salamat dahil ipinakita ninyo sa akin na wala na kayong ititirang kahit anong kabutihan sa inyong mga puso. Lumingon siya kay Tomas. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng marmol at ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang sumabak sa digmaan. Kailangan nating pasukin ang records ng bangko sa Switzerland na sinasabi ni Marikit, utos ni Alira. Ayaw kong mapunta sa kulungan, Tomas. Gusto ko silang makitang nawawalan ng lahat ang pera ang kumpanya at ang karangalang pilit nilang ninanakaw sa akin. Ibabalik ko ang singsing na iyon sa daliri ko kahit gaano pa karaming dugo ang kailangan kong dumanas. Tiningnan ni Tomas si Alira at naramdaman ang pagbabago sa aura nito. Ang malumanay na babaeng nakilala niya noong bata pa sila ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang Villanueva na natuto ng gumanti sa tadhana. Sa screen ng tablet na muling umilaw dahil sa isang notification, nakita ang huling frame ng gala si Dario na nakangiti habang nakayakap sa bewang ni Selena. Ngunit may napansin si Alira, isang mabilis na sulyap ni Dario sa kanyang relo at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi habang nakatingin sa mga pintuan ng bulwagan. Tila may hinihintay siyang hindi dumating. Sino ang kinatatakutan mo ngayong gabi, Dario? Isang katanungang naiwan sa hangin habang ang dilim sa Batangas ay unti-unting lumalalim. Nang dumaan ang hating gabi, isang huling mensahe ang dumating sa telepono ni Tomas mula sa kanyang insider. Binago ni Dario ang petsa ng stockholders meeting. Hindi na ito sa susunod na buwan.
Gaganapin ito sa darating na Lunes. May balak silang tapusin ka bago ka pa makahingi ng tulong sa korte. Handa na ba ang pusong sugatan na lumaban sa loob ng 3 araw? Ang malalim na katahimikan ng hating gabi sa Batangas ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng electric fan sa sulok ng silid-aklatan. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang lampara, ang mga mukha ni na Alira Tomas at Marikit ay mababakas ang matinding pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Nakapalibot sila sa isang laptop kung saan ang mga hanay ng mga numero at petsa ay tila isang masalimuot na maze ng kasakiman. Heto na Miss Alira, hindi ako nagkamali. Bulong ni Marikit, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ito ang mga records na itinago ko bago nila i-delete ang lahat sa main server ng Maharlika Horizon. Tingnan ninyo ang mga petsang ito. Itinuro ni Marikit ang screen. Ang mga transaction ay nagpapakita ng sunod-sunod na paglabas ng pondo mula sa reserve fund ng kumpanya, ang pondo na inilaan sana ng ina ni Alira para sa mga proyektong pabahay sa mga mahihirap. Ang bawat sentimo ay inilipat sa 3 dummy companies, Horizon Partners, Monteverde Holdings, at isang misteryosong kumpanya na tinatawag na Emerald Vine Trust. Ang Emerald Vine Trust, ulit ni Alira, ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong. Iyon ang huling proyektong pinangalanan ni Mama bago siya mamatay. Ginamit ni Dario ang pangalang iyon para itago ang kanyang pagnanakaw. Hindi lang pagnanakaw ito, Alira, sabi ni Tomas habang sinusuring mabuti ang mga digital bank transfers. This is a classic case of money laundering. Inilipat ang pera sa Emerald Vine pagkatapos ay ipinasok sa isang account sa Switzerland upang hindi na matunto ng mga lokal na otoridad. Ang halaga ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Sapat na ito upang mabulok si Dario sa kulungan habang buhay. Naramdaman ni Alira ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang ang pera ang kinuha ni Dario, ninakaw nito ang tiwala, ang pangarap ng kanyang ina at ang dangal ng kanilang pamilya upang itayo ang isang palasyo ng kasinungalingan para sa kanila ni Selena. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa labis na pagkasuklam, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Kailangan nating pagsamasamahin ang lahat ng ito, utos ni Alira habang inaayos ang mga dokumento sa folder. Gusto ko bago sumapit ang stockholders meeting sa Lunes, handa na ang SEC na pumasok sa boardroom. Lumipas ang mga oras sa loob ng silid-aklatan. Nang mapansin ni Tomas na bahagya ng pumipikit ang mga mata ni Alira sa pagod, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya na may dalang isang maliit na tray. Inilapag ni Tomas ang isang mainit na tasa ng Barako coffee sa tapat ni Alira. Ang usok mula sa tasa ay nagdadala ng matapang at nakagigising na amoy ng Batangas. Inilagay ni Tomas ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Alira, isang marahang haplos na nagpapahiwatig na naroon siya hindi lang bilang isang abogado, kundi bilang isang kakampi na hinding-hindi siya iiwan. Uminom ka muna, Alira, malambing na sabi ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Alira, at sa sandaling iyon naramdaman ni Alira ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang mainit na sikat ng araw sa gitna ng malamig na bagyo. Salamat, Tomas, para sa lahat, tugon ni Alira. Hinawakan niya ang mainit na tasa, hinahayaan ang init nito na dumaloy sa kanyang mga manhid na daliri. Sa kabila ng lahat ng dusa, napagtanto niya na ang tadhana ay nagbigay sa kanya ng isang tunay na kaibigan sa oras na pinakailangan niya ito. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang kakaibang naduklas ni Marikit sa kabilang dulo ng spreadsheet. Wait, may mali rito, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tingnan ninyo ang digital signature sa dulo ng huling transfer sa Switzerland. Ito ang transfer na may pinakamalaking halaga. Lumapit sina Alira at Tomas sa screen. Ang pirma ay hindi kay Dario at hindi rin kay Selena. Ito ay isang encrypted signature na may titulong MV. MV, tanong ni Tomas. Monteverde o baka, Ampo ka, Maria Villanueva. Bulong ni Alira, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Iyan ang inisyal ni Mama. Pero imposibleng pirmahan niya ito. Patay na siya bago pa mangyari ang transaksyong ito. Ibig sabihin may ibang taong gumagamit ng pangalan niya sa labas ng kumpanya. Sino ang ikatlong taong ito? Isang anino ba mula sa nakaraan? O isang bagong kaaway na nagtatago sa dilim
Bago pa man nila masagot ang katanungang iyon, ang buong silid-aklatan ay biglang nabalot ng ganap na kadiliman. Ang tunog ng electric fan ay huminto, at ang liwanag mula sa laptop ay tila isang maliit na isla sa gitna ng karagatan ng dilim. Ang kuryente ng buong mansyon ay pinutol mula sa labas. Naramdaman ni Alira ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig nila ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob ng pangunahing pinto sa ibaba na sinusundan ng mabibigat at maingat na yabag ng sapatos sa makalumang sahig na kahoy. May ibang tao sa loob ng bahay, at hindi ito si Manang Esmeralda. Sa itaas na palapag ng gusali ng Maharlika Horizon, ang tanggapan ni Dario Monteverde ay sumasalamin sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang buong pader ay gawa sa salamin, nagpapakita ng tanawin ng umagang nagliliwanag sa buong Maynila. Ngunit sa umagang ito, ang tanawin ay hindi nagbigay ng anumang kasiyahan sa kanya. Nakatayo si Dario sa harap ng kanyang mahabang lamesang mahogany, mahigpit na nakahawak sa 2 dokumentong iniabot ng kanyang abogadong mukhang takot na takot. Isa itong subpena mula sa Korte ng Batangas, at ang pangalawa ay isang formal na liham ng pabatid, isang cease and desist order mula kay Attorney Tomas Ilagan na nag-aatas sa pagpapatigil ng anumang paglilipat ng pondo o pagbabago sa pagmamay-ari ng mga shares. Nanginig ang mga daliri ni Dario habang binabasa ang mga pahina. Sa ibabang bahagi ng papel, malinaw na nakasaad ang paratang ng paggawa ng huwad na dokumento at malawakang pagnanakaw ng yaman ng kumpanya na sinusuportahan ng isang sertipikadong CP ng orihinal na trust agreement. Paano nangyari ito? Ang boses ni Dario ay nagngangalit ngunit pilit na kinokontrol. Naging puti ang kanyang mga buko dahil sa higpit ng pagkakahawak sa papel. Paano niya nakuha ang orihinal na dokumentong ito? Di ba sinabi mo sa akin na naipasa na ng mga tao mo sa Batangas ang lahat ng papel? Bago makasagot ang kanyang abogado, bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Selena. Ang kanyang maikling bestida ay nagniningning tulad ng palaging ginagawa. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Dario, napalitan ng kaba ang kanyang mapagmataas na ngiti. Ano yan, Dario? Sabi ng sekretary mo, may mga pulis daw na nag-iwan ng sulat. Tanong ni Selena, pilit na ginagawang kaswal ang tono ng kanyang boses. Pabagsak na itinapon ni Dario ang mga dokumento sa lamesa. Ito ang resulta ng hindi mo pag-aasikaso sa mga connection mo. Hawak ni Alira ang orihinal na trust agreement. Nalaman nila na peke ang lahat ng ginamit nating transfer documents. Kinuha ni Selena ang mga papel, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. This can't be real. I thought she was running away, hiding. Dario, anong ibig sabihin nito? Baka bawiin niya ang lahat. Paano na tayo? Paano ang baby natin? Shut up, Selena, hindi ito ang oras para magdrama. Bulyaw ni Dario, tumalikod at napahawak sa kanyang noo. Tawagan mo si Mama. Sabihin mo sa kanya na kailangan nating gamitin ang lahat ng impluensya niya sa mga board members. Kailangan nating bilisan ang appointment mo bago umabot ito sa media. Hindi ako papayag na ang babaeng yon, ang babaeng itinapon ko na parang basura, ay ang magiging dahilan ng pagbagsak ko. Lumapit si Selena at sinubukan siyang haplusin sa balikat, ngunit mahigpit na tinabig ni Dario ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Selena ang takot na namumuo sa mga mata ng kanyang asawa, ang takot ng isang taong nabubuhay sa kasinungalingan na unti-unting pinupunit ng liwanag. Sa kabilang banda ng Maynila, sa loob ng isang tahimik na silid ng tanggapan ng Securities and Exchange Commission, maingat na inilatag ni Tomas ang mga hard copy ng digital ledgers na nakuha nila kay Marikit. Sa harap niya ay nakaupo ang isang senior investigator na kilala sa kanyang katapatan, isang taong pinili mismo ni Tomas upang masigurong walang makakaalam ng kanilang investigasyon hanggang sa oras ng pag-atake. Napakalinaw ng ginawa ni Mr. Monteverde. Ani ng investigador, inililipat ang kanyang tingin sa mga ulat ng pera. Gumamit siya ng mga shell companies at mga peking pirma. Ngunit alam mo, Attorney Ilagan, kung totoong alam na ni Dario ang paggalaw ninyo, hindi siya uupo at maghihintay. Susubukan niyang burahin ang ebidensya o tumakas sa oras na mapabilis ang utos ng korte. Dapat kayong mag-ingat, hindi biro ang kalaban ninyo. Tumango si Tomas. Alam niya kung gaano karumi ang laro sa itaas. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan si Alira, sir. Kailangan ko lang ang katiyakan na kasama namin kayo sa loob ng boardroom sa darating na Lunes.
Sa mansyon ng Batangas bumalik ang ilaw at kuryente, bandang 3:00 ng madaling araw, ilang oras matapos ang pagpasok ng isang hindi kilalang individual na nag-iwan ng malalim na marka sa utak ni Alira. Nakaupo siya sa sala tahimik at nababalutan ng malamig na hangin habang pinagmamasdan ang isang tumpok ng nasunog na papel na iniwan sa gitna ng silid. Isang mensahe ang nakaukit sa pader gamit ang isang mapulang pintura, isang pangako mula sa kaaway. Hindi nasunog ang bodega dahil nakuha na nila ang kanilang hinahanap. Nasunog ito upang ipakita na walang ligtas kahit sa loob ng sarili niyang bahay. Habang hinihintay niya si Tomas, tumunog ang telepono ni Alira. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ng dating kalihim ni Dario, ang babaeng lihim na nakikipag-ugnayan sa kanya. Miss Alira, nagkakagulo na rito, balita ng kalihim pabulong. Natanggap ni Sir Dario ang papel ninyo. Pinabook na nila ang isang pribadong flight papuntang Singapore para bukas ng gabi in case of emergency daw. Miss Alira, tumakas na sila. Wala silang balak na harapin kayo ng patas. Pumikit si Alira. Ang laso ni Dario ay hindi tumitigil, ito ay tumatakas bago pa mahuli. Hindi siya makakaalis. Madiing sagot ni Alira, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sabihin mo sa akin, ano pang impormasyon ang meron ka tungkol sa flight na yan? Bago makasagot ang kalihim, biglang narinig ni Alira ang pagbukas ng malaking pinto ng opisina ni Dario sa kabilang linya. Natahimik ang kalihim at tuluyang naputol ang linya. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot kay Alira na ngayon ay mas nababalisa. Narinig ba ni Dario sinusino na ang nahulog sa kanyang mga lason, ang mahinang tanglaw ng nag-iisang kandila, ay sumasayaw sa mga dingding ng maliit na silid-dalangin ng mansyon ng mga Villanueva. Nakaluhod si Alira sa harap ng antigong altar. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, pilit na hinahanap ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi siya humihingi ng madugong paghihigante. Hinihiling niya sa may kapal ang lakas, upang buhatin ang katotohanan at ang tapang upang harapin ang mga taong minsang naging mundo niya, ngunit ngayon ay siyang sumira nito. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay isang tahimik na panalangin para sa kaluluwa ng kanyang ina, na alam niyang nakamasid sa kanyang paparating na laban. Nang lumabas siya patungo sa sala, sinalubong siya ng seryosong mukha ni na Tomas at Marikit. Ang mga orihinal na dokumento, ang trust agreement na may pirma ng kanyang ina at ang mga nakaprint na kopya ng mga ninakaw na pondo ay maingat ng nakasalansan sa loob ng mga matitibay na itim na portfolio. We only have one shot at this, aliran panimula ni Tomas habang isinasara ang huling bag ng ebidensya. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng pagiging seryoso. Binago ni Dario ang oras ng stockholders meeting. Bukas ng 8:00 ng umaga, iaanunsyo niya ang pagkakatalaga kay Selena bilang bagong vice-presidente at tuluyang buburahin ang pangalan mo sa board. Kailangan nating makapasok sa boardroom bago pa niya makuha ang boto ng mayorya. Tumango si Alira, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba. Wala na siyang makukuhang boto, Tomas. Babawiin natin ang Maharlika Horizon. Napansin ni Alira si Marikit na nakatayo sa gilid, mahigpit na nakayapos sa kanyang sariling mga braso. Lumapit si Alira at hinaplos ang balikat ng dating empleyado. Marikit, kung natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya, mauunawaan ko kung gusto mong maiwan dito. Umiling si Marikit, pinipigilan ang nangingilid na luha, ngunit may namumuong katatagan sa kanyang mga mata. Hindi, Miss Alira, pagod na akong tumakbo at magtago dahil sa mga pananakot ni Sir Dario. Sasama ako. Panahon na para pagbayaran nila ang paninira sa buhay nating mga walang laban. Bago sila umalis, pumasok si Alira sa kusina, kung saan naghihintay si Manang Esmeralda. Ang matandang tagapag-alaga ay may inihandang may init na tinapay para sa kanilang biyahe, ngunit higit pa sa pagkain, ang nais nitong ibigay. Lumapit si Manang Esmeralda, hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Alira at inilagay ang isang maliit at malamig na bagay sa kanyang palad. Isa itong antigong krusipiho na gawa sa tanso at kahoy. Nakilala ito ni Alira. Ito ang parehong krus na palaging hawak ng kanyang ina noong mga panahong naghihirap ito sa karamdaman, ang simbolo ng hindi matitinag na pananampalataya ng mga Villanueva. Baunin mo ito, anak. Bulong ni Manang Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng may malalim na pagmamahal at pag-asa. Hindi ka nag-iisa bukas. Kasama mo ang tapang ng iyong ina, ang hustisya ng Diyos,
at ang mga panalangin ko. Bumalik ka ng may taas noo. Marahang isinara ni Alira ang kanyang mga daliri sa paligid ng krusipiho, naramdaman ang magaspang na kahoy na tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang buong pagkatao. Ibinalot niya ang kanyang mga braso sa matanda sa isang mahigpit at huling yakap bago tuluyang lumabas ng mansyon. Inilagay niya ang krusipiho sa malalim na bulsa ng kanyang Amerikana. Binalot ng dilim ang sasakyan ni Tomas nang lisanin nila ang Batangas sa kalagitnaan ng gabi. Napagpasyahan nilang bumiyahe ng alanganing oras upang maiwasan ang anumang harang na maaaring inihanda ng mga tauhan ni Dario sa mga pangunahing kalsada. Walang nagsasalita sa loob ng kotse, tanging ang patuloy na paggalaw ng mga puno sa labas at ang banayad na pag-andar ng makina ang sumasaksi sa bigat ng kanilang misyon. Habang nakasandal si Alira sa bintana, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa loob ng madilim na sasakyan. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Wala itong pangalan, ngunit ang nilalaman nito ay nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang batok. Mag-ingat kayo sa pintuan sa likod ng boardroom. May naghihintay sa inyo. Sino ang nagpadala nito? Isang kaalyado ba mula sa loob ng kumpanya na nais silang protektahan? O isang patibong na inilatag mismo ni Dario upang iligaw sila? Bago pa man maipakita ni Alira ang mensahe kay Tomas, napansin niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ng abogado. Nakatingin si Tomas sa rearview mirror, ang kanyang panga ay matigas at ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Mula sa malayo, 3 pares ng nagliliwanag na mga headlight ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang mga sasakyang ito ay walang mga plaka at pilit na bumibilis sa gitna ng madilim at walang kailaw-ilaw na highway. Alira, marikit, kumapit kayo ng mahigpit na seryoso at mabilis na utos ni Tomas habang idinidiin ang paa sa silinyador ng kotse. Gumilid ang unang itim na sasakyan sa kanilang kaliwa. Pilit na iniipit ang kotse ni Tomas patungo sa malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Ang pangalawang sasakyan ay nakabuntot ng sobrang lapit, nagbabantang banggain ang kanilang likuran. Ang malakas na silaw ng mga ilaw ay bumubulag sa kanila sa gitna ng gabi. Ang kamatayan ay tila nakasakay sa mga sasakyang ito, handang tapusin ang laban bago pa man magsimula ang umaga. Naramdaman ni Alira ang malamig na hawakan ng krusipiho sa loob ng kanyang bulsa. Mahigpit itong kinapitan habang ang kanilang sasakyan ay marahas na umiwas sa papalapit na panganib. Ang malawak na boardroom ng Maharlika Horizon sa ika-50 palapag ay nagniningning sa ilalim ng matitingkad na ilaw ng mga piling mamamahayag at mga litratista. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling kape at pabango ng mga pinakamayayamang negosyante sa Maynila. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dario Monteverde ay nakatayo ng tuwid at puno ng kumpiyansa. Nakikipagkamay siya sa bawat miyembro ng Board of Directors. Ipinapakita ang kanyang perpektong ngiti na tila walang anumang bahid ng kasalanan na nagtatago sa likod nito. Sa kanyang kanan nakaupo si Selena Revelo sa isang upuang katabi lamang ng upuan ng CEO. Dahan-dahan at buong pagmamalaking inayos ni Selena ang laylayan ng kanyang mamahaling lace na damit. Ipinukol niya ang isang patagong ngiti at mapanghamak na tingin sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng lamesa, ang upuang dating pwesto ni Alira. Sa isip ni Selena, ang babaeng iyon ay nabubulok na marahil sa takot sa isang madilim na selda sa probinsya. Ang kahariang ito ay sa kanya na ngayon. Sa labas ng pasilyo, bago magsimula ang formal na pagpupulong, hindi pinalampas ni Imelda Monteverde ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang lason. Nakipag-usap siya sa 3 pangunahing miyembro ng board. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit may diin ng pagmamanipula. "We all know what's best for the company's future, gentlemen," malambing na wika ni Imelda habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. "Dario has done an excellent job, but he needs a stable partner. Selena is smart, capable, and most importantly, she is mentally stable. Hindi tulad ng dating asawa ng anak ko na kailangan pang ipasok sa isang institusyon dahil sa matinding pagkabaliw. I expect your full support in voting Selena as the new vice president today." Tumango ang mga negosyante na dala sa kasinungalingang walang habas na ikinakalat ng matandang babae. Nang makapasok na ang lahat sa silid, kinuha ni Dario ang mikropono sa unahan ng mahabang lamesang salamin. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na nagbigay liwanag sa kanyang mayabang na mukha.
Ladies and gentlemen, thank you for coming to this emergency stockholders meeting. Panimula ni Dario ang kanyang tono ay seryoso at puno ng autoridad. As you all know, Maharlika Horizon is going through a transition. Ipinapabatid ko sa inyo nang may matinding kalungkutan na ang aking asawa si Alira Villanueva ay tuluyan ng bumaba sa kanyang posisyon dahil sa kanyang lumalalang kondisyong pangkaisipan. Ipinakita sa malaking screen sa likod ni Dario ang isang dokumento ang huwad na absolute waiver na ginawa niya. She has completely waived all her rights and shares to me for the stability of our company, patuloy ni Dario. Ngayon, upang masigurong hindi maaapektuhan ang ating mga proyekto, I am formally endorsing Selena Ravelo to take over as the Executive Vice President. Pumalakpak ng mahina si Imelda mula sa gilid, hinihikayat ang iba na sumunod. Ngunit sa dulo ng lamesa isang matandang miyembro ng board ang tahimik na sumusulyap sa kanyang mamahaling relo. Walang bakas ng paghanga sa kanyang mukha at hindi siya pumalakpak. Sa halip tila may hinihintay siyang ibang kaganapan na hindi alam ng lahat ng nasa loob ng silid. If there are no objections, nakangiting sabi ni Dario, inilalabas ang kanyang gintong panulat upang formal na pirmahan ang deklarasyon. I will now make this official. Hindi natapos ni Dario ang kanyang sasabihin. Ang mabibigat na kahoy na pinto ng boardroom ay marahas na itinulak pabukas mula sa labas. Ang biglaang pagpasok ng hangin at ang tensyon ay mabilis na pumasok sa silid. Ang mga bulong-bulungan ng mga mamamahayag at ang pagpalakpak ng mga kaalyado ni Dario ay mabilis na namatay pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Bumagsak ang gintong panulat ni Dario sa ibabaw ng lamesa. Nawala ang kulay sa mukha ni Selena at ang mapagkunwaring ngiti ni Imelda ay napalitan ng matinding gulat. Sa gitna ng pintuan nakatayo si Alira Villanueva. Hindi siya nakasuot ng damit ng isang biktimang kaawa-awa. Nakasuot siya ng isang malinis at matikas na puting Amerikana, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kahit anong bakas ng pagkabaliw o kahinaan. Siya ay nagliliwanag sa autoridad at dangal ng isang tunay na nagmamay-ari. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Tomas Ilagan, hawak ang isang itim na portfolio at 2 opisyal na investigador mula sa gobyerno. Ang matalim at ritmikong pagtama ng mga takong ng sapatos ni Alira sa makintab na sahig ng marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat hakbang niya palapit sa unahan ay tila pagbagsak ng maso na unti-unting dumudurog sa kahariang gawa sa kasinungalingan ni Dario at Selena. Ang pagdating ni Alira Upapura ay tila isang malamig at nagbabadyang hangin na biglang nagpatigil sa paghinga ng lahat ng nasa loob ng silid. Maging ang mga mamamahayag na sanay sa mga maiinit na balita ay nanigas sa kanilang mga kinatatayuan. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok, ngunit walang sino man ang nangahas na magsalita. Sa unahan ng lamesa ang kayabangan ni Dario ay mabilis na naglaho pinalitan ng matinding pagkagulat na tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Security guards, bulyaw ni Dario. Ang boses ay pumipyok sa halong galit at panlulumo. Bakit ninyo pinapasok ang babaeng ito? I told you she is having a severe mental breakdown. Ilabas ninyo siya rito ngayon din bago pa siya makapanakit ng tao. 2 gwardiya ang nag-atubiling humakbang ngunit mabilis na hinarang ni Tomas Ilagan ang kanilang daan. Mula sa kanyang itim na portfolio, inilabas ng abogado ang isang makapal na dokumentong may selyo ng korte at inilapag ito sa gitna ng makintab na lamesang salamin. Ito ay isang opisyal na injunction at formal na utos mula sa Korte Suprema. Matapang na pahayag ni Tomas ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong boardroom. Walang sino man ang may karapatang magpalabas kay Miss Alira Villanueva sa pagpupulong na ito. Sa ilalim ng batas siya ang nag-iisang lehitimo at mayoryang tagapagmay-ari ng Maharlika Horizon. Nagsimulang mag-ingay ang mga board members. Ang mga matatandang negosyante ay nagpalitan ng mga nagtatakang tingin habang si Imelda Monteverde ay napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, tila nawawalan ng hangin. Naglakad si Alira patungo sa gitna ng lamesa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal. Nang makarating siya sa mismong tapat ni Dario, dahan-dahan niyang inilapag ang inukitang kahon ng sapatos na gawa sa kahoy na kamagong. Ipinatong ni Alira ang kanyang mainit na palad sa ibabaw ng lumang kahon, isang marahang haplos na tila kumukuha ng lakas mula sa kaluluwa ng kanyang ina. Itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ng diretso ang nanlulumo at takot na mga mata ni Dario.
50% Dario patag at malamig na sabi ni Alira, ngunit bawat salita ay may dalang talim na humihiwa sa katahimikan. Iyan ang itinakda ng aking ina sa isang lihim na trust agreement bago siya pumanaw. Ang lahat ng dokumentong ipinagmamalaki mo sa board na ito kasama ang umano'y absolute waiver ko ay nagtataglay ng mga huwad na pirma. That's a desperate lie. Sigaw ni Dario habang itinuturo ang mukha ni Alira. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Isa itong malaking paninira. You forged those documents dahil hindi mo matanggap na wala ka ng silbi sa kumpanyang ito. Sa sandaling iyon mula sa likuran ni na Tomas, humakbang pasulong ang isang babaeng hindi inaasahan ni Dario na makikita pa niya. Si Mariket Santos, ang dating punong taga-tuos na tinakot at pinalayas niya, ay nakatayo ngayon ng taas noo sa harap ng mga miyembro ng board at ng media. Napaatras si Dario, ang kanyang panga ay halos bumagsak sa sahig. Hindi ito paninira, Sir Dario. Matatag na wika ni Mariket, hawak ang isang maliit na hard drive. Ako mismo ang nagtago ng original na digital ledgers ng kumpanya bago ninyo ipabura ang buong system. Narito ang mga ebidensya ng bawat sentimo na inilabas ninyo mula sa reserve fund patungo sa mga shell companies na pag-aari ninyo ni Miss Selena hanggang sa maipuslit ang mga ito sa isang tagong account sa Switzerland. Ang bulong-bulungan sa silid ay naging isang malakas na ingay ng pagkondena. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsimulang magtala ng mga detalye. Sa tabi ni Dario, si Selena ay tila naging isang estatwang yelo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa labis na takot sa nalalapit nilang pagbagsak. Tumingin si Tomas sa mga investigador na kasama nila. Ang Securities and Exchange Commission, katuwang ang Anti-Money Laundering Council, ay formal nang naglabas ng utos na i-freeze ang lahat ng personal at corporate accounts mo, Dario. Kabilang na dyan ang nakahanda mong flight patungong Singapore mamayang gabi. Haharap kayo sa mga kasong plunder, estafa at corporate fraud. Nawalan ng balansa si Dario at napasandal sa gilid ng lamesa. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang huling desperadong sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ninyo naiintindihan ang ginagawa ninyo. Nanginginig na sumbat ni Dario, ang mga mata ay nanlilisik ngunit puno ng matinding panginginig. Ang perang inilipat sa Switzerland, hindi lamang ako ang nasa likod nito. May mas malaking taong nagpondo sa mga dummy companies mula pa nung simula. Kapag ginalaw ninyo ang pondo, lahat tayo ay mamamatay. Hindi pinansin ni Alira ang pagbabanta. Isang bagong misteryo man ang naghihintay sa likod ng mga salita ni Dario. Hindi nito mapipigilan ng hustisya ngayong umaga. Nilampasan niya ang kanyang asawa at naglakad patungo sa dulo ng lamesa. Nang makita siya ni Selena na papalapit mabilis at nanginginig na tumayo ang kabit, lumayo mula sa upuan ng CEO na inakala nitong magiging kanya. Umupo si Alira sa malaking upuan ng Pangulo. Ipinalibot niya ang kanyang tingin sa buong boardroom, ibinabalik ang kaayusan sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Ang Maharlika Horizon ay pag-aari ng pamilya Villanueva. Idineklara ni Alira, ang tinig ay puno ng banal na katarungan. At ngayong araw nililinis ko ang aking tahanan mula sa mga magnanakaw. Sa pag-aakalang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Alira, dahan-dahang umatras si Selena patungo sa madilim na pasilyo ng likurang pintuan ng boardroom. Hawak ang kanyang mamahaling bag, binuksan niya ang pinto upang tumakas palayo sa iskandalo at iwan si Dario sa kanyang sariling pagkawasak. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang kanyang pag-asa ay tuluyang namatay. Sinalubong siya ng mabibigat at seryosong mga mukha ng 4 na unipormadong pulis na may hawak na posas, naghihintay lamang sa kanyang paglabas. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media ay parang mga kidlat na walang awang bumabalot sa silid, pilit na inuukit sa kasaysayan ang eksaktong sandali ng pagbagsak ng mga nagtaksil at ang maluwalhating muling pagbangon ng reyna ng Maharlika Horizon. Ang malawak na lobby ng Maharlika Horizon ay naging entablado ng ganap na pagbagsak. Ang mga empleyado na dati ay yumuyuko ng may takot sa pagdaan ni Dario ay tahimik na nakatayo ngayon. Sa mga gilid, pinagmamasdan ang pagbaba ng pamilyang minsang nagturing sa kanilang mga sarili bilang mga Diyos ng kumpanya. Sa gitna ng palapag na paliligiran ng mga armadong pulis, pilit na hinihila si Selena Ravelo. Ang kanyang mamahaling puting bestida ay nagusot at ang kanyang perpektong pampaganda ay tuluyang nasira ng kanyang walang tigil na paghagulgol.
Wala na ang mapagmataas na ngiti ng babaeng inakalang pagmamay-ari niya ang mundo. Bitiwan ninyo ako, biktima lang din ako. Walang hiyang sigaw ni Selena habang pilit na nagpupumiglas mula sa posas na malamig na nakapulupot sa kanyang mga pulso. Lumingon siya kay Dario, na hawak din ng dalawang opisyal. Sabihin mo sa kanila, Dario. Sabihin mo na ikaw ang nag-utos na ilipat ang mga pondo. Wala akong kinalaman sa mga shell companies na yan. Tiningnan lamang siya ni Dario nang may labis na pandidiri at puot. Ang pag-ibig na ipinagpalit niya sa kanyang asawa ay mabilis na naging alikabok sa unang ihip ng unos. Walang sino man ang sumagip kay Selena. Habang ipinapasok siya sa likod ng sasakyan ng awtoridad, iniiwan ang isang umaalingaw-ngaw na iyak ng pagsisisi. Sa ika-50 palapag sa loob ng katahimikan ng opisina ng Pangulo, nakatayo si Alira sa harap ng malawak na salaming bintana. Pinagmamasdan niya ang pag-ikot ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya sa ibaba. Ang bigat sa kanyang dibdib na 10 taon niyang dinala ay tila unti-unting hinihigop ng hangin. Ang bumukas na pintuan ay bumasag sa kanyang pagninilay. Pumasok si Imelda Monteverde, ngunit ang matandang babae ay hindi na ang mapagmataas na reyna ng lipunan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling perlas ay tila mabibigat na tanikala sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay mugto sa labis na pag-iyak. Nang makita niya si Alira, hindi na siya nag-atubili. Ang babaeng minsang sumumpa na hindi siya kailanman yuyuko sa isang baog at walang kwentang asawa ay marahas na ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa makintab na sahig na marmol. Alira, anak, humahagulgol. Napagsamo ni Imelda ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Gumapang siya palapit at pilit na inabot ang mga paa ni Alira. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bawiin mo ang mga kaso. Asawa mo si Dario. Siya ang lalaking minahal mo. Maawa ka sa anak ko, huwag mo siyang hayaang mabulok sa kulungan. Kukunin nila ang lahat sa amin. Bago pa man maidampi ni Imelda ang kanyang nanginginig at maruruming mga daliri sa sapatos ni Alira, isang marahan ngunit matigas na pag-atras ng paa ang ginawa ng nakababatang babae. Ang simpleng hakbang na iyon palayo ay nagdala ng pinakamalakas na mensahe. Ang tanikala ng pilit na utang na loob ay tuluyan ng naputol. Tiningnan ni Alira ang nakaluhod na biyana ng kanyang mukha. Ay kalmado, walang bakas ng galit, ngunit wala ring puwang para sa awa. Huwag ninyong gamitin ang salitang anak, Imelda. Nang ipagtulakan ninyo ako sa labas ng mansyong iyon, habang umuulan, tinanggalan ninyo ako ng pamilya. Nang ipasuot ninyo sa kabit ng inyong anak ang singsing ng aking yumaong ina, kinuha ninyo ang huling piraso ng aking dangal. Babayaran namin, ipapahanap ko ang singsing. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng alahas ko. Pag-iyak ni Imelda, patuloy na nakasubsob ang mukha sa sahig. Hindi mabibili ng inyong mga alahas ang kapayapaan ng aking isip. Malambot ngunit malamig na tugon ni Alira. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi upang abutin ang matanda, kundi upang magsalita ng malapit sa tainga nito. Pinapatawad ko kayo, Imelda. Pinapatawad ko kayo ni Dario, hindi para bumalik kayo sa buhay ko, kundi para makalaya ang puso ko mula sa lason ninyo. Ngunit ang batas ng tao ay hindi hihingi ng tawad. Haharapin ninyo ang hustisyang matagal ninyong tinakasan. Tumalikod si Alira at naglakad pabalik sa kanyang lamesa. Naiwan si Imelda na nakalugmok sa sahig, humahagulgol habang inaakay palabas ng 2 babaeng gwardya, dala ang pighati ng isang inang kinukonsinti ang kasamaan hanggang sa tuluyang malunod ang sariling pamilya. Mula sa kanyang bintana, pinagmasdan ni Alira ang huling sandali ng pag-aresto kay Dario sa ibaba. Bago ipasok ang asawa sa sasakyan, tumingala si Dario patungo sa ika-50 palapag. Kahit nasa malayo, naramdaman ni Alira ang talim ng tingin nito. Itinaas ni Dario ang kanyang mga kamay na nakaposas at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang iginagalaw ang walang laman niyang mga daliri. Kumunot ang noo ni Alira. Kanina nang arestuhin si Selena, napansin ng mga investigador na wala sa daliri nito ang esmeraldang singsing ng kanyang ina. Wala rin ito sa mga bulsa ni Dario nang kapkapan siya. Saan itinago ni Dario ang huling pamana ng mga Villanueva? May huling patibong pa ba siyang inilatag bago siya bumagsak? Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulisya, ibinaling ni Alira ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng silid. Sa isang sulok tahimik at maingat na inilalagay ni Marikit ang mga personal na gamit ni Dario sa isang malaking kahon. Nang buhatin ni Marikit ang mabigat na kahoy, nalalagyan ng mga panulat sa ibabaw ng lamesang mahogany,
isang manipis at lihim na kompartimento ang biglang bumukas mula sa ilalim ng kahoy. Miss Alira, tawag ni Marikit, ang boses ay may halong pagtataka at kaba. Lumapit si Alira. Sa loob ng lihim na puwang ay may isang naninilaw na sobre. Nang buksan ito ni Marikit, inilabas niya ang isang lumang sertipiko ng kasal may selyo ng isang malayo at maliit na munisipalidad sa Visayas. Ang petsa ay 12 taon na ang nakalilipas 2 taon bago nakilala ni Alira si Dario. Napasinghap si Alira nang mabasa niya ang mga pangalang nakalimbag sa opisyal na papel. Ang pangalan ng kalalaki ay malinaw, Dario Monteverde. Ngunit ang pangalan ng babaeng pinakasalan nito ay hindi Alira at hindi rin Selena. Isang nakakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila, sinasabayan lamang ng malamig na ihip ng aircon sa walang taong silid. Sino ang unang asawa ni Dario at ano ang kinalaman ng babaeng ito sa hindi mahanap na yaman ng mga Villanueva? Ang sariwang hangin ng umaga ay nagdadala ng amoy ng bagong pintura at pag-asa sa buong paligid ng gusali sa Maynila. Isang buwan matapos ang pagbagsak ng mga Monteverde, nakatayo si Alira sa harap ng pangunahing pasukan na paliligiran ng daan-daang empleyado na naghihintay ng may paggalang at pananabik. Wala na ang pangalang Maharlika Horizon na nabahiran ng panlilinlang. Sa halip, isang malaki at ginintuang karatula ang inilantad mula sa likod ng pulang tela Villanueva Heritage Tower. Ang palakpakan ng mga empleyado ay tila isang mainit na yakap ng pagtanggap. Ngumiti si Alira, hindi ang ngiti ng isang mayabang na bilyonaryo, kundi ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas bilang purong ginto. Sa loob ng pinalawak na silid tanggapan, humarap si Alira sa mga bagong miyembro ng Board of Directors kasama sina Tomas at Marikit. Ang silid ay puno ng liwanag mula sa malalaking bintana, salungat sa madilim na aura na dating bumabalot dito noong panahon ni Dario. Ngayong araw, panimula ni Alira, ang boses ay kalmado ngunit puno ng adhikain. Hindi lamang tayo nagpapalit ng pangalan. Binabago natin ang puso ng kumpanyang ito. Ikinagagalak kong formal na ianunsyo ang pagtatatag ng Maria Villanueva Foundation. 20% ng taunang kita ng kumpanya ay mapupunta rito upang magbigay ng libreng tulong, legal pansamantalang tirahan at edukasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at karahasan sa loob ng kanilang pamilya. Tumingin si Alira kay Marikit na nakaupo sa unahan, ang mukha ay nagniningning sa kagalakan. Walang babae ang dapat matakot na ipaglaban ang kanyang karapatan dahil lamang sa wala siyang pera o dahil sinasabihan siyang mahina siya. Bumaba si Alira mula sa podium at lumapit kay Marikit. Iniabot niya rito ang isang asul na sobre. Ito ang unang grant ng Foundation, Marikit. Isang buong scholarship para sa edukasyon sa kolehiyo ng iyong panganay na anak. Bilang pasasalamat sa iyong katapatan sa gitna ng unos, nanginginig ang mga kamay ni Marikit nang tanggapin ang sobre. Ang mga luha ng pasasalamat ay pumatak sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Marikit na ligtas na ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang linggo makalipas ang paglulunsad, bumalik si Alira sa mapayapang bayan ng Batangas. Ang mansyon ng mga Villanueva ay hindi na isang lugar ng pagtatago. Ito ay muling naging tahanan. Nag-ayos si Manang Esmeralda ng isang simpleng salo-salo sa halamanan, nag-imbita ng mga malalapit na kapitbahay na minsang umalalay kay Alira noong siya ay nanghihina. Ang amoy ng inihaw na isda at Barako coffee ay humalo sa halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita. Nakatayo si Alira sa gilid ng halamanan, pinapanood ang mga batang naglalaro at ang mga matatandang nagkukwentuhan. Naramdaman niya ang banayad na simoy ng hangin galing sa dagat. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang laban sa hukuman ay nagpapatuloy, ngunit alam niyang nakakulong na sina Dario at Selena nang walang piyansa, habang ang sikreto ng unang asawa ni Dario ay iniwan na niya sa mga kamay ni Tomas upang imbestigahan. Hindi niya hahayaang sirain ng nakaraan ni Dario ang kanyang kasalukuyan. Habang nagpapahinga sa kanyang lumang silid-aklatan, kinahapunan isang pamilyar na kartero ang nag-abot ng isang maliit na puting kahon na walang selyo ng pinanggalingan. Dahan-dahang binuksan ito ni Alira. Sa loob ng kahon ay may isang naninilaw at tuyong bulaklak ng jasmine. Sa ilalim nito ay isang maikling liham na nakasulat sa isang malinis na papel, walang pirma.
Ang hustisya ay nagbabayad ng utang. Binabantayan ka ng iyong ina mula sa langit. Ipagpatuloy mo ang pagpapalaganap ng liwanag. Kumunot ang noo ni Alira ngunit mabilis ding napalitan ng isang payapang ngiti. Hindi man niya alam kung sino ang nagpadala, isang lumang kaibigan ng kanyang ina o ang tagapangalaga ng misteryosong Emerald Vine Trust. Naramdaman niyang isa itong basbas ng tuluyang pagtatapos ng gulo. Lumabas si Alira ng mansyon habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Naglakad siya patungo sa dalampasigan, hinahayaan ang malamig na alon na humalik sa kanyang mga nakayapak na paa. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, sumasalamin sa mapayapang dagat. Itinaas ni Alira ang kanyang kanang kamay at pinagmasdan ang malamig na metal na nananatiling nakasuot sa kanyang palasingsingan, ang kanyang singsing sa kasal. 10 taon ng kanyang buhay ang itinali ng maliit na bilog na ito. 10 taon ng pag-asa, pagmamahal, panlilinlang at kalungkutan. Hinawakan niya ang singsing, naramdaman ang lamig nito sa kanyang balat. Ang sugat ng pagkakanulo ni Dario at Imelda ay nag-iwan ng peklat, ngunit ito ang peklat na bumuo sa kanyang pagiging matatag na babae ngayon. Handa na kaya siyang pakawalan ng kahuli-hulihang tanikala na nag-uugnay sa kanya, sa lalaking minsang sumira ng kanyang buhay? O pananatilihin niya ito bilang isang paalala na hindi na siya kailanman muling magiging biktima? Ang unang sikat ng araw ay marahang gumuguhit sa malawak na kalangitan ng Batangas, nagbibigay ng kulay ginto sa asul na karagatan na tila isang malaking salamin ng kapayapaan. Sa dalampasigan, ang mga bakas ng paa ni Alira Villanueva sa basang buhangin ay unti-unting binubura ng marahang paghalik ng mga alon, tila ba tinatanggal ang huling alaala ng kanyang madilim na kahapon. Nakatayo si Alira sa gitna ng tubig na abot hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Ang malamig na haplos ng dagat ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang puso ay naging isang bilanggo ng mga obligasyon, ng maling tiwala at ng pighati na pilit niyang itinago sa likod ng marangyang buhay sa Manila. Ngunit ngayong umaga, sa ilalim ng pagbabantay ng kalikasan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Inangat ni Alira ang kanyang kanang kamay. Ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Tinitigan niya ito nang matagal, ang maliit na bilog na sumisimbolo sa kanyang panata kay Dario. 10 taon na inakala niyang pagmamahal, ngunit isa palang masalimuot na laro ng kasakiman at panlilinlang. Pinapatawad na kita, Dario. Bulong ni Alira, ang kanyang boses ay hinalo ng hangin sa tunog ng banayad na alon. Hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil hindi na karapat-dapat ang puso ko na magdala pa ng bigat ng iyong pagkakasala. Malaya ka na sa aking isip, at malaya na ako sa iyong anino. Sa isang mabilis at matatag na kumpas ng kanyang kamay, hinubad ni Alira ang singsing at buong lakas. Itong inihagis sa gitna ng malalim na dagat. Pinanood niya ang maliit na tilamsik ng tubig bago tuluyang lumubog ang ginto sa kailaliman ng karagatan. Doon kung saan hindi na ito muling makikita o makakasakit pa. Ang bawat hibla ng sakit, bawat patak ng luhang inubos niya sa mansyon ng mga Monteverde ay tila sumama sa paglubog ng singsing na iyon. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang mga baga ng malinis na hangin ng Batangas. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi na kailangan pang ikubli. Sa di kalayuan, malapit sa malalaking puno ng niyog, sa gilid ng dalampasigan, nakatayo si Tomas Ilagan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo. Pinapanood si Alira nang may malalim na paghanga at paggalang. Hindi siya lumapit upang gambalain ang sagradong sandali ng paglaya ni Alira. Sa halip na natili siyang tahimik na sandigan, handang samahan ang babaeng ito sa anumang bagong landas na nais nitong tahakin. Nang lumingon si Alira at makita si Tomas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kailangang sabihing mga salita. Sa tingin ni Tomas, nakita ni Alira ang pangako ng isang pagkakaibigang tapat, at marahil sa tamang panahon ay isang pag-ibig na hindi na muling mananakit. Naglakad si Alira pabalik sa dalampasigan, papalayo sa dagat, at patungo sa kanyang bagong buhay. Sa harap ng mansyon ng mga Villanueva, nakatayo si Manang Esmeralda na may hawak na tray ng mainit na almusal. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan nang makita ang liwanag sa mukha ng kanyang alaga. Ang Villanueva Heritage Tower ay patuloy na magiging simbolo ng kanyang lakas, at ang Maria Villanueva Foundation ay magsisilbing kanlungan ng mga kababaihang nawalan ng tinig.
Ngunit para kay Alira, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbawi ng kumpanya, kundi ang pagbawi sa kanyang sarili. Ang kwento ni Alira Villanueva ay hindi nagtatapos sa paghihigante, kundi sa muling pagsilang. Isang paalala para sa bawat kababaihan na ang tunay na halaga ay hindi matatagpuan sa pagmamay-ari ng ibang tao, kundi sa katatagan ng sariling kaluluwa at sa kakayahang bumangon ng mas matayog matapos ang pinakamatinding unos. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, naglalakad si Alira patungo sa kanyang tahanan, tanga ng pag-asa ng isang bagong umaga na puno ng liwanag, katarungan at wagas na kapayapaan.